Tinuldukan na ng Ombudsman ang pag-asa ng mag-asawang Diskaya na maging state witness kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Punto ng Ombudsman, paano sila magiging state witness kung sila umano ang mga nasa sentro ng katiwaliang iniimbestigahan at ayaw pang makipagtulungan? Nakatutok si Salima Refran. Sir, what about the Diskayas? The Diskayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Isinara na ng Office of the Ombudsman ang pagkakataong maging state witnesses sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa mga kaso kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Tanong ng Office of the Ombudsman, paano magiging state witnesses ang mga nasa sentro mismo ng operasyon para kumikbak sa mga proyekto ng DPWH? Kasi lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng Diskaya eh. So I don't think they're in any position to bargain with the government, especially with their status as state witness. It's beyond that already dahil sa nakita ho nating ebidensya. Sa ngayon, nakaharap ang mga Diskaya sa mga reklamo ng DPWH at Commission on Audit para sa 5 flood control projects na nagkakahalaga mula 39 million hanggang 96 million pesos. Kapwa-respondent nila sa mga reklamong ito ang Sims Construction at Wawaw Builders at mga opisyal ng DPWH First Engineering District of Bulacan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga Diskaya. Samantala, inaasahang haharap naman sa fact-finding investigation ng Ombudsman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, lalo na sa partisipasyon ng mga mambabatas. Si Yusek Bernardo, gusto natin siyang kausapin din para doon sa ating yung mga above the salary grade of the district engineer. Ano ba talaga ang naging sistema dyan sa taas? Dineputize naman ng Ombudsman ng Department of Justice para magsagawa pa ng fact-finding investigation sa mga dating DPWH personnel na sina District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza.